At sa pagkakataon ito, pag-usapan pa rin po natin ang BICAM. Pero ito naman ay nag-resign sa Pagiging miyembro. pagiging miyembro ng BICAM BICAM. Committee. Nasa kabilang linya po natin si Surigao del Sur, 1st District Representative, Congressman Romeo Momo Sr. Kong, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Good morning po, Kong. Good morning, Joe. Good morning, John. Thank you for having me this morning. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood sa Opo. araw na ito. Salamat din po, Kong, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. Kong, unahin na po natin ito pong, of course, yung pag-resign nyo nga po bilang BICAM member. So ito po ay, tama ba? Ito ay, kumbaga, just to prevent the, para po ma-preserve yung integrity, ika nga po, at para na out of delicadeza na rin. Tama ho ba yun, Congressman Momo? Yes, John. Kasi kung kung doon ako, nandoon pa tayo, of course, baka mabahiran ang end result ng ating BICAM. So out of delicadeza and of course, para nga ma-preserve ang integrity ng end result, ang resulta ng BICAM, mas magandang step aside muna tayo para at least naman kung nandoon kahit anong ganda ng resulta ng BICAM, baka may mga ibang ang ating mga kababayan may isip na iba dahil nga sa present predicament natin ngayon. Po. Kong, walang galang na po, Johnny Banez po ito. Katanungan, syempre, sariling decision nyo po ba yan o kinailangan nyo po pong kumonsulta first and foremost sa pamilya nyo para ikangay gawin ang isang matinding desisyon ang magbitiw bilang miyembro ng BICAM Committee? Kong. Yes, John. Kinonsulta muna natin ang ating mga kasamahan din at of course ang ating pamilya. Pero of course ako talagang unang nagplanong magbitiw na. Not because I am guilty, no? Kung hindi, ayaw ko talagang, ayaw ko talagang magiging may pag-agam-agam ang ating mga kababayan sa resulta ng BICAM, no? Remember, BICAM, pinaka-importante, ang bicameral body ay isang pinaka-importanteng parte ng process ng paggawa ng ating batas para sa ating pagpundo sa bayan sa taong 2026. Po. Para lang maklear ng husto yung usok, ika nga, Congressman Momo, wala pong pumuwersa sa inyong mag-resign? At kung sakali man, sino pong ipapalit kung meron man? Wala talaga, John, dahil sarili ko nga yung voluntary decision ko yan. At of course, kahit ang leadership na bigla nga, bakit ako nag-resign, ano? Pero walang naipalit yata dahil elected kami sa plenary. So it needs to elect another representative. Pero dahil gahol na sa panahon, wala na, hindi na nila pinalitan. Wala nang kapalit. Anyway, sa taas sa Senate naman, meron din yatang hindi nag-attend. Hindi sumitot. So in terms of numbers, parang equal naman ang representation, both houses. Opo. Kung sa inyo pong kumbaga sa inyo pong pagbibitiw bilang BICAM member nga po, how about naman po yung, of course, controversial nga po itong issue po na ito dahil nga rin po nag-ugat dun sa flood control, mga anomalya sa flood control projects, ano po. Yung pagiging chairman naman po ng House Committee on Public Works and Highways, diyan po sa Kamara, kinoconsider nyo rin ho ba na bitawan din po ito, Congressman? Well, hindi, John. Dahil kailangan din tayo doon sa Kongreso, no? Hindi naman ito naka-apekto, no? Wala namang konflikto. Yung sa mga issue ngayon, ano? Opo. Dahil dito, gumagawa tayo ng batas. Batas lang naman ang ginagawa natin, di ba? So, dito, tinitingnan natin kung ano mga batas ang dapat nating ipapalabas in connection with public works, no?
So, yung mga, kung nakita ninyo, kung ating nakita, yung napalabas nating mga batas ngayon, una yung Philippine Building Act is, of course, related din sa infrastruktura. Then, pangalawa, yung paggawa natin ng bagong ahensya, yung Department of Water Resources. Opo. So, ito yung mga batas na nakakatulong at makakatulong sa pag-develop at pagpaunlad ng mga infrastruktura at hindi lamang doon pag-manage ng ating mga water resources. So, ito naman ay of national interest. So, sa tingin ko, di naman kompleto talaga. Walang kompleto dito. Kung mawalan galang na po Opo, kasi mismong ang ilang senador at congressmen na aming napanayam at syempre sa ibang pa yung mga interview, aminado na parang ang hirap maging congressman at senador ngayon dahil sa nakakaladkad ang dalawang kapulungan sa matitinding ikangay akusasyon, trilyong piso ang Kaliwat kanan po yan. ang pinag-uusapan. Sa inyong side, anong pakiramdam ng isang congressman mo para ikangay at ano pang pwedeng mga gawing hakbang para ikangay mabura sa isipan ng taong bayan na hindi lahat ng mambabatas ay sabit sa kontrobersya? Lalo na po kayo, Congressman Chairman ng Public Works. Chairman ng Public Works. At dati rin po kayong naging Undersecretary Po. ng DPWH. Totoo, John. Medyo mahirap talaga sa amin ngayon, lalo na sa Kongreso, no, sa lower house. Nagkukwentuhan nga kami noong nakaraang mga araw. Nung isang araw lang, nagkukwentuhan kami sa mga kasamahan namin. Malungkot talaga dahil sa nangyayari nga. Sabi nga nila, hindi ito kagaya ng dati. Para bang sa tingin namin na lahat ng mga nasa Kongreso may kasalanan sa nangyayari ngayon. So, I think hindi nga lang siguro ang Kongreso, kung hindi ang Senado rin. Kaya sa tingin ko, ang pinakamagandang gagawin namin ngayon, una, yan, ngayon, magtatrabaho lang talaga ng gusto, magpapalabas ng mga batas na dapat kailangan natin. There are about 36 LEDAC priorities na dapat namin tapusin. So, itong mga batas na ito dapat mapa-approve sana natin sa taong ito kasi ito yung makakatulong talaga pag-unlad ng ekonomiya natin. At pangalawa siguro, sa pagbalik namin sa mga distrito natin, makipagpulong sa mga implementing offices. No? Hindi lang naman Department of Public Works and Highways at ibang mahensya ng gobyerno nag-iimplementa ng mga programa ng gobyerno because we have the oversight naman on how to dispose funds appropriated sa mga ahensya ng gobyerno. So, makipagpulong sa kanila at i-review yung kanilang mga implementations, titingnan na talagang dapat wala ng pagkakamali pa kung mayroon man nung nakaraan sa pag-iimplementa ng proyekto or mga programs and projects ng bawat ahensya ng gobyerno. Opo. Kung balikan ko lamang po itong inyong kinakaharap sa ombudsman na may final po na reklamo ang ilang pong grupo laban po sa inyo, plunder, graft at ethics complaints laban po sa inyo dahil nga po dito sa di umano yung inyo pong kaugnayan sa korporasyon, sa isa pong korporasyon at 1.4 billion peso infrastructure projects. Ito pong korporasyon na pag-aari po ng inyo pong pamilya. So nag-divest na po kayo. Matagal na po kayo nag-divest po dito, Congressman? Yes, John and Drew and June. First of all, I categorically deny sa mga allegations na yun. Talagang wala akong participation, wala lahat. Yung mga kaso na yon ay i-deny ko talaga yan at pero the details of those cases filed against me, I cannot discuss it anymore. Drew and John, dahil nandun na yon sa korte sa ombudsman. Opo. So hindi na natin kung na ma-discuss thoroughly. Pero una, John, this is politically motivated. In my part, tingin ko politically motivated. Dahil kung nakita niyo yung babaeng nag-file, yung abogada, isang natalong kandidato sa amin yan, kandidato as kumandidatong city councilor out of 30 plus na mga kandidato. 10 lang kasi kukunin. Pangkulilat yata yun or second to the last. Then, yung kapatid nun, kalaban ng misis ko rin,
as city vice mayor, natalo rin, no? Okay. And then, ang kanyang, yun sila ay mga leaders at distant relative ng kalaban ko sa Congress nung nakaraang elections. So in short, So- Kong, mukhang may pinaguhugutan. Of course, yung pag-pinagutan talaga doon. No? At doon, alright. yun talaga ang dahilan. Kaya galit na galit sa atin yan. Ah. At kung bakit may mga pare na pumirma, yung tatlong pare, retired, mga retired na yon, mga in between 85 to 90 years old na. At yung kapatid din kasi nila, isang monsignor na pare, no? So, yun ang dahilan siguro. Pero definitely, dito sa amin, alam ng mga tao na hindi, I mean, sa tingin ko lang, walang naniniwala dito sa mga ginagawa ng mga kalaban namin. Alright. Kung balik po ako doon sa binabanggit po ninyo na medyo i-set aside ko lang po yung issue yung mga controversial po na yan. Dito po tayo sa trabaho po ninyo. No? Tama ho ba? May pang-ilang reading na ba ito? Third reading na yung Philippines Building Act at nasa second reading na itong kanina binabanggit po ninyo Department of Water Resources. So kung kailan ba kaya ito maipapasa? By next year kaya ay makikita na po natin? Mararamdaman na po ba natin yan, Congressman? Yes, Drew. Actually, ang Philippine Building Act ay approved na sa lower house. So, last week, nung nakarang araw pala, na-approve na sa lower house sa third reading ang Philippine Building Act. That means it will be transmitted na sa Senate, no? And I was informed na mayroon ding Senate version ng Philippine Building Act at i-discuss din nila yon sa plenaryo nila. Ang pangalawa, so by January, definitely, baka magkaroon na rin kami ng BICAM once ma-approve nila yung kanila. Kung may mga conflicting provisions, magka-BICAM na rin at ma-iron out na yung mga conflicting provisions para magiging enrolled bill na siya para mapirmahan ng presidente, no? I think by March baka sakaling mapirmahan na ng presidente. Then yung pangalawa, yung Department of Water Resources, pumasa na sa second reading nung nakaraan ay sponsored it, no? So nakalusot na siya. So today or by Monday, kung hindi ngayon, siguro sa Monday, i-third and final reading na siya, and then once approved din sa lower house, iakyat na rin sa Senate. Kung hanggang kailan ba session nyo? Well, Next week ba lang? Mayroon pa? na-extend namin Extend. up to 22 dahil ang target namin na i-ratify natin yung General Appropriations Bill by the 23. 22 para magiging enrolled na siya 23 para magiging enrolled na siya sa enrolled bill na siya at mapirmahan na ng presidente. Right. Kamusta naman po ang liderato ng Kamara? Umugong-ugong na meron daw quote-unquote gumagapang at nanliligaw para palitan si Speaker Boji D. Kasama ba kayo sa mga nalapitan yan o hindi pa po kayo nalalapitan yan, Congressman? Well, may ugong-ugong nga dati pero strong ang leadership ngayon. Wala tayong wala nang yung ugong na yun wala na dahil walang numero sila dahil marami pa rin ang nandoon. Alam mo naman ang pagpalit ng mga liderato ay through numbers, no? Wala naman silang numero. Right. Kong, masasabi ba nating it died naturally? Sure, John. Yun nga ang appropriate term siguro, it died naturally, no? Alright. Dahil wala nga, alam mo naman, numero Numbers lang game naman nila. talaga kayo dyan. Po, Opo. numbers game kayo dyan. Opo. Oo, numbered games man Kong, talaga. Oo. opo. Kong, nagpunta rin ho ba kayo sa ICI? Inimbitahan din po ba kayo sa ICI? Wala, dahil wala na. Dahil diniretso naman nila sa ombudsman. Alright. So, sa tingin ko wala na yon. Wala na sa ICI. Kong, nasa inyo pong pagkakataon, sabi nyo nga, trabaho para mabalik ang tiwala ng sambayanan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano pong mensahe nyo po para sa kanila? Baka may panawagan pa po Panawagan kayo. din po. Well, yeah, una sa lahat, may mga importante kaming mga bill ngayon, mga controversial bill na nandun ngayon, no?
So, hihikayatin ko ang aming mga kasamahan, lalo na sa lower house, na ipalusot na namin yung anti-dynasty bill, no? Yun. So ngayon kasi ang anti-dynasty bill, ginagawa, ang main sponsor nito, ang ating speaker mismo, at saka ang majority floor leader. So isa ko kung co-author nito. So ipapalusot na natin yung anti-dynasty bill na kailangan ilusot, no? At pangalawa, isusunod na rin namin yung conflict of interest, no? Although sa Constitution there is a pecuniary, yung sinasabing pecuniary yung interest, no, ng mga elected officials, especially lower house and Senate. So pero wala pang enabling law talaga na defines the penalties of this, no. So dito may nag-file na rin ng enabling law nito na kailangan mayroon na talagang appropriate bill or law that prohibits members of Congress and Senate to enter into contracts in the government. With that, Congressman Momo, maraming salamat sa pagkakataon at kami po'y pangungunahan ka na namin. Ha? From time to time, aabalahin ka po namin sa programang ito for update sa mga nangyayari dyan sa Kamara at syempre, being the chairman ng House Committee on Public Mahalaga Works. po ang Apo. inyong hawak na komite. Komite. Kung dahil, of course, alam naman natin na Hindi pa yung... matatapos ngayon yan. Oo, mukhang mahaba-haba Apo, pa itong mahabang usapan pa yan. usapan pa. Apo. Kong, thank you so much. Good morning. Salamat po, Kong. All the time, Drew and John, and thank you Apo. for hearing me this morning. At huli na lang, habol namin, Kong. Opo. Ninong! Merry Christmas! Salamat po, Kong. Alright. Thank you. Wala. Thank you po. Hindi yata umabot. Narinig ba? Hindi yata umabot. Bakit tawagin niya ulit? Joke. And yan po mga kabalitaktakan, si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr.